Hello mga kamestro, welcome back to my channel and this is another edition of our Coffee Talk. Medyo na-busy ako ng mga nakaraang araw at linggo. No? Hindi ako masyadong nakakapag-vlog sa dami ng ginagawa. And then, kahapon, I'm happy dahil umabot na ng 5,000 subscribers ang aking YouTube channel. No? And without your support, no, yung mga subscribers ko, para sa inyo to lahat, no, kung hindi dahil sa inyo hindi tayo aabot sa ganung numbers. And now we are still continuing growing, no, from my 3-month almost 3 month and a half of vlogging. Nakuha natin yung 5,000 number of subscribers and increasing. Okay, so ngayon, ang gagawin natin is sasagot tayo ng mga questions doon sa previous vlog na in-upload ko regarding doon sa isang structure na walang building permit. No? May mga follow-up questions. And sasagutin natin dito sa video na to yung mga follow-up questions doon. Although some of the questions is sinagot ko doon sa page. Pero mas maraming maaabot ng ating video, no? Pag dito natin sagutin sa vlog na to. But before that, if you are not yet a subscriber to my channel, subscribe na, click the notification bell and recommend to your friends, no? Kasi maraming learning na ma-impart, no, sa inyo, no? Wala namang bayad di ba? Data lang, mag-load ka lang ng data, wala namang bayad na makinig ka dito sa aking YouTube channel, okay? And sana wag namang i-skip na yung ads, no? Total, makikinig naman tayo at magkakaroon naman tayo ng learning. Okay? Pakinggan natin to. Okay, maganda-ganda yung mga topics na ito, no? Kasi talagang nangyayari sa totoong buhay natin ngayon, no? Lalo na't maraming mga nagbabiolate, no, sa requirements ng National Building Code or the Revised Implementing Rules and Regulations of PD 1096. Hindi kasi nila alam minsan kung ano yung nagiging consequences, no? Pero kung alam lang nila, sila rin ang mahihirapan sa huli. Okay? So may mga questions doon sa previous vlog, yung regarding doon sa 3-story building na ipinatayo, wala siyang building permit and hinanapan siya ngayon ng building official, pinastop, no? Nagkaroon ng stoppage order. So may mga follow-up questions and itong mga questions na to, no, much better na sasagutin natin, no, para maraming makakapanood. So sabi ni Raisa Patiyag, no, I don't know how to pronounce it, Raisa, no, I'm sorry. But according to Raisa Patiyag, sabi niya, may mga client naman, sir, na nagpapalisign lang, tapos sasabihin nila, sila na yung kukuha ng building permit. Pero hindi naman pala. Ang question ni Raisa is that, may liability ba ang architect or engineer na nag-signed and sealed kung makita ng building official na walang building permit ang isang ongoing construction? Oso po yan sa mga probinsya. Okay, maganda yung tanong ni Raisa, no? Kasi talaga nangyayari, no? Nagiging practice minsan ng mga kliyente. So generally, Raisa, ang isang architect or engineer, walang liability rito, no? Kasi kahit sign and sealed nila yan, I believe they see to it na habitable yung design and structurally safe ang structure. Yung lapses dito sa yung question is that si owner, hindi siya nag-process ng building permit para makakuha siya ng building permit approval from the office of the building official. Okay? So, ang burden ngayon, kung hindi mo naman yan scope of works, is nasa owner. Pero kung scope of works yan ng services mo, well, babalik sa'yo kasi ikaw ang sisisihin ng owner, no? Pero hindi ikaw yung ang i-direct ng building official. So, yung owner, ikaw pa rin ang sisingilin kung part yan ng iyong services. Pero kung hindi yan part ng iyong services, problema ni owner later on yon pag na-call ng building official na yung kanyang pinatayong bahay or yung kanyang project is walang building permit. In fact,
kahit nakatira na sila dyan, pwede silang i-evict ng building official dahil sinasabi sa ating revised IRR ng PDT 96 or the PDT 96 itself, sinasabi na hindi pwedeng tirahan ang isang structure pag ito ay walang occupancy permit. So maliban kasi sa building permit, mayroon pang occupancy permit. So kahit nga may building permit yan, pero kung hindi naman na-issue ng certificate of occupancy, ibig sabihin hindi ka pwedeng tumira sa isang structure. So yan ang burden ng isang client pagka siya ay hindi kumuha ng building permit at hindi rin siya nag-process, no, ng kanyang occupancy permit kahit pang na may building permit. Malinaw yan, no, sa ating section 213, no, na ang unlawful occupancy is may liability yung owner. In fact, he can be liable for a fine, he can be liable for penalty, he can be liable for imprisonment or both at the discretion of the court. So may kaakibat, no, na danyos doon sa gobyerno, may kulong. Okay? So walang liability yung architect doon kasi hindi naman yan scope of works ng iyong services, no, ang pag-process ng building permit application. Okay? So thank you, Raisa, sa iyong question. Okay? Meron din question dito si Mox Bigornia. I don't know kung ano-ano to ng reporter ni Doris Bigornia. Okay? So meron question din si Mox Bigornia. Ang question naman ni Mox Bigornia, sabi niya, "Sir, tanong lang po, may expiration ba ang building permit? Meron na kasi kaso di mo natuloy ang pag-loan kasi nawalan ako ng trabaho. OFW. Salamat, God bless." Okay. Mox Bigornia, mayroong expiration ang building permit natin. Okay? Ang sinasabi ng ating implementing rules and regulation, pagka ang building permit is na-issued, no, under section 303. Okay? Pagka ang building permit is na-issued and ito ay hindi nagamit sa loob ng isang taon, then the building permit will expire. So mayroon pang isang taon, no, na kailangan mong mag-proceed sa construction. Otherwise, doon ngayon mag-expire. Pero may isang instances na sinasabi ang ating section 313 ng revised IRR ng PDT 96, no, na pagka na-issue ang building permit, no, na-issue ng building official and nagsimula ka ng construction, pagka natigil ang construction, ibig sabihin basta nasimulan mo ang project nung time na na-issuean ka ng building permit, mayroon kang 120 days to resume. Pagka natigil yung trabaho mo, nasimulan mo yung project and natigil yung trabaho, at the count of the stoppage of the work to 120 days na hindi ka nakapagtrabaho, then the building permit will expire. I don't know lang kung iyan ay nangyayari sa mga totoong buhay, but yun ang sinasabi ng code. Okay? Sinasabi ng batas na pagka na-issue yung building permit, hindi mo nasimulan yung project, mayroon kang allowance na 1 year. Na-issue yung building permit, nasimulan mo yung project, nag-stop ka dahil, halimbawa, financial problem, then mayroon kang 120 days to resume. Pagka hindi ka nakapag-resume ng 120 days, automatic na mag-i-expire ang validity ng iyong issued building permit. Nakalagay yan sa section 313 ng revised IR ng PD 1096. Okay, so thank you, Mox Bigornia, sa iyong question. Okay, meron namang question si Ben 720. Okay, sabi naman ni Ben 720, "Hi sir, what if nakapangalan po sa grandparents yung title and gusto ng apo na mag-renovate or totally change ng bahay due to adjustment of division of lot? Anong dapat gawin to have permit to construct? Thanks, sir." Ito, yung question ni Ben, masisilang issue, no? Kasi unang-una,
kung ang lot owner is the grandparents, so walang karapatan ang apo. Okay? Kasi yung mga grandparents, pagka namatay sila, ang heirs is the parents ng mga apo. Ang role ng mga apo is only by way of representation. Halimbawa, wala na yung parents nila, so sila yung magre-represent doon sa parents nila, sa heirs ng parents nila. So, ang problema dyan, pagka yung buong lot ay marami yung magkakapatid na maghahati doon, kailangan ng consent later on ng magkakapatid kung patay na yung grandparents na owner ng lot. Kung buhay pa yung grandparents na owner ng lot, walang problema doon. Kasi wala pang transmission of rights ng mga heirs doon sa mana nila. Wala pa silang pinag-uusapang mana, no? Ang tinitingnan pala nila dyan later on, pag namatay ang grandparents nila, is inchoate right pa lang, no? Pero kung buhay pa, wala pang pinag-uusapang transmission of rights doon sa mga anak ng grandparents na sinasabi ni Ben. Ngayon, kung namatay na yung grandparents at hindi pa, for example, na subdivide yung lot, no? And hindi pa dumaan sa probate proceedings, no? Kung meron mang kailangan ng probate proceedings, no? Kung merong will, no? O kung intestate succession yan, yung naiwang lot is divided into kung ilang magkakapatid. Okay? So, kailangan ng consent ng mga magkakapatid kung gagamitin yung lot sa pagpapatayo or papag-renovate ng structure na nakatungtong doon sa lot. Kasi sila ay heirs, no? And sila may parte doon sa lot na yon. Hindi uubra dito yung simpleng authority lang, no? Kasi karamihan dito nag-aaway magkakapatid, nagpapatayan nga yung mga magkakapatid pagdating dyan sa mana ng kanilang mga magulang. So dapat pag-usap yung mga kapatid and siguro mag-execute sila ng extrajudicial settlement ng kanilang estate, no? Or kung paano nila bibigyan ng approval sa bawat isa na gagamitin ang kanilang na mana na lupa sa kanilang parents. Okay? So yung apo dito sa ngayon is wala pang karapatan na mag-asikaso, only by way of representation. Doon lang may karapatan ang mga apo, no, as anak doon ng totoong heirs sa lote na may iwan ng kanilang grandparents. Okay? So yan ay kung patay na. Pero kung buhay pa, walang problema doon kasi pwedeng mag-issue ng authority ang grandparents for that lot. Okay? So Ben, thank you sa question, no? Although masailan ang tanong ni Benz, pero nangyayari yan sa totoong buhay. Okay? Meron namang question dito si Early Bird Catches the Worm. Oh, ang ganda ng kanyang YouTube channel, di ba? Early Bird Catches the Worm. Okay? So, thank you for this question. No? Ang question naman ni Early Bird Catches the Worm, sabi niya, "Good day, sir. May tanong lang po. Kapag nabago po ang plano ng bahay, nagka-third floor, so ibig sabihin, siguro second floor lang yung unang design, no? And then nagkaroon ng third floor. Tapos po, hindi na-notify ang architect at building official. Pwede po ba mai-apply ng occupancy permit kahit may pagbabago? Kagaya po ng ganoon. Pero may building permit po siya." Okay. The structure, no? I presume the structure is only up to 2-story. And then, well, uso yan, no? Na kukuhanan ng building permit 2-story lang para maliit yung babayaran natin sa building permit. Pero hindi nyo alam, pagdating dun sa occupancy, babawiin pa rin yan ng building official. Kasi pag nag-inspect sila doon at may dagdag, okay, sisingilin pa rin yan ng building official. What happens in the actual scenario, ang ginagawa ng mga building official is that ina-allow nila, no? Pagdating doon sa occupancy permit, ina-allow nila yung third floor na
mag-submit na lang ng as-built, no? Pero kung ako tatanungin, if I may, the building official, I think hindi ko tatanggapin, no? Kung ako yung building official. Bakit? Kasi unang-una, hindi mo dapat idagdag ang yung third floor kung walang building permit, no, from the time you start. Pag binasa ninyo guys ang likod ng building permit form, mayroon dyan terms and conditions, and makikita nyo dyan sa terms and conditions sa section 304 letter number 5, letter C, Roman numeral 5. Mababasa nyo dyan na walang deviation or walang pagbabago or walang addition na mangyayari during construction dapat. Pagka yan ay hindi na i-report sa Office of the Building Official and hindi mabigyan ng amendatory permit. So, mayroong tinatawag na amendatory permit. Ibig sabihin, no, i-provide ka ng permit for that 3-story. Hindi dapat uubra dito yung as-built drawings. Kasi ang as-built drawings na sinasabi natin dito is that there is an existing drawings, nag-deviate ka lang, no? Since na nag-deviate ka, kung ano yung as-built mo in that deviation, yun yung cover ng as-built drawing. Ang addition cannot be covered by an as-built drawing kasi wala kang in-as-built doon because that is an addition. Kaya dapat mayroon talagang amendatory permit na na-approve ng building official ang yung amendatory permit for that third floor na may third floor ka na, and later on kung mayroong deviation doon sa iyong third floor plan, then yun ang cover ng as-built drawings. But you know, ang nangyayari naman sa actual scenario, wala namang mandatory permit na ina-apply, no? And majority of the building official ina-allow din nila, no? Kino-compute na lang nila yung fines, penalties, and surcharge. But you know, malinaw yan sa terms and conditions ng permit pag na-issue sa likod na hindi dapat pwedeng magdagdag, no? Pagka walang mandatory permit. Okay? So dapat merong mandatory permit and ma-approve muna ng building official before it will be implemented at site. Kasi ang purpose kung bakit natin kinukuhanan ng building permit is to secure that the plans, no, the designs, the details, the one that will occupy later on is safe on that structure. So kaya nga building permit prior to occupancy, dahil doon sa building permit tinitingnan yung safety and yung compliance sa minimum standard na safe ang ating structure before it will be constructed. Hindi yung kinonstruct mo na sa kakakuha ng building permit. Kaya nga, di ba, mahirap i-legalize ang isang illegal structure dahil mas magagastos doon sa part ng client later on pagka nag-require ang building official ng mga series of tests, no, bago i-accept yung sign and seal ng isang professional doon sa nagawa na compare doon sa nag-process muna ng building permit. Okay? So, yon, no? Early bird catches the worm. Thank you rin sa iyong questions, no? Mga masisilang questions, no? Na talagang nangyayari sa totoong buhay. Okay? So, ito naman. Meron namang question sa atin si Wilson TV. Ito, suking-suki ko to si Wilson, no? Sabi ni Wilson, salamat architect, maestro, sa bagong kalaman. May question lang po ako. Paano naman po yung mga walang building permit at natapos na ang kanilang bahay? Like for example, yung mga nasa province, sa baryo. Usually, di sila kumukuha ng building permit dahil ang sabi di naman mahigpit kaya natatapos ang bahay na walang building permit. Ito yung sinasabi ko nga, na pagka walang building permit yan at nahuli ng building official later on, ang burden is sa client din, no? Kasi, although hindi naman pwedeng ipa-demolish natin basta-basta yan kasi nakalagay sa section 103 na yung mga walang building permit is pwedeng illegalize. But the effect of this is that the structural engineers, no, the group of that architectural firm with his structural engineers, hindi naman yan basta-basta lang gagawa ng plano
na susundin yung nasa actual, and mag-sign and sealed lang sila because ang liability rito ang pinag-uusapan. Siguro kung ibibigay nyo yan sa draftsman, baka gagawin ng draftsman yan kasi wala naman siyang pakialam dun sa liability, no? Yung mga draftsman magka-CAD works lang naman yan, okay na sa kanila, no? But the one who will sign and seal later on, baka hindi sila pipirma basta-basta dahil kailangan muna nilang magkaroon ng mga series of testing dahil nakatayo na yung structure. So syempre, dahil magkakandak sila ng mga series of testing, no? Series of analysis, magbabayad ka ng mas malaki pa sa dapat in-expect mong babayaran kung kumuha ka muna ng building permit, nagpagawa ka muna ng design sa isang architect and to his allied professionals. Mahal pa ang kalalabasan later on dahil babayaran mo lahat ng mga testing before the professional will sign and seal the as-built construction drawings to legalize your project. Ang balik ho sa inyo, kayo rin ang mahihirapan dahil kayo rin ang mapapamahal sa iyong ibabayad sa isang professional dahil nagpagawa ka na walang plano, walang building permit, and madadagdagan ka pa ng administrative fines, penalties, surcharge, at pagkamatigas pa yung ulo dyan at hindi ka pa sumunod, magkakaroon pa ng imprisonment. So ikaw din ang kawawa. So dapat kumukuha muna yung mga kliyente ng architect to start up from scratch, no, the proposed project. Okay? So yon, kahit sa baryo yan, no, Wilson, kahit sa baryo yan, ang exempted lang kasi under sa ating building code, sa revised IRR, is only those indigenous family dwellings. So pagka hindi yan considered as indigenous family dwellings, kailangan mong kumuha ng building permit kahit sa baryo-baryo yan. Okay? So thank you for the question, Architect Wilson. Okay? Next naman yung question ni Noel Ron Arsayo. Okay? So sabi ni Noel Ron Arsayo, good day po, maestro. Thank you. Very informative. As lang po, paano if yung professionals hindi magsa-sign and seal sa existing structure pag nalaman na hindi standard yung specs and materials na ginagamit at yung planning, paano po malegalize yung building? Well, kung hindi talaga pipirma ang isang professional dahil walang testing, no, walang analysis na ginawa dahil ayaw magbayad ng kliyente, the building official can evict that client to that structure pag nakatira na sila. Dahil ang presumption natin, pagka walang building permit, unsafe ang structure. Presumption yan, no? Pagka walang building permit, unsafe yung structure. Kaya nga sinasabi natin, pag walang occupancy permit, they are not allowed to occupy the building dahil malinaw yan sa revised implementing rules and regulations that they cannot occupy the structure without the necessary occupancy permit. Kasi ang purpose kung bakit tayo kumukuha ng building permit is to secure that the structure is safe, no? The occupy will be safe, no? And wala silang problema later on na matutulog sila doon, sasabihin nila baka mamaya weak yung mga nakalagay na mga materials dyan. Okay? So kailangan pa rin ng permits, no? Pagka walang pipirma dyan, hindi nila pwedeng tirahan yan and pwede silang paalisin ng office of the building official. In fact, pagka nagmatiga sila, yung sinasabi ko kanina, that they can be prosecuted, no, sa violation ng building code. So may kulong yon. Okay? So next question is yung question ni Francis Acapulco, no? Sabi ni Francis Acapulco, hi maestro, paano kaya pag ganito, reverse setup? Nag-build muna before mag-permit. Nahuli. Same process pa rin ba sa pagkuha ng building permit with penalty? Paano kaya ang project title? Let's say, tapos na yung house. Well, project title is not an issue dito sa pag-apply ng building permit. No? Kasi pwede mo naman ilagay sa title block mo na finished structure. No, title is not an issue kasi hindi mo naman siya pwedeng masabing propose dahil nandyan na, no? Hindi mo rin siyang pwedeng masabing for construction drawings, no? So
probably the title will be submitted as-built plan for the project. No? Yun na nga siguro ang mangyayari yan kasi talagang as-built naman. Although yung structure is parang napaka-ironic, no? Nasasabihin mo sa plano mo na as-built plan, pero under Section 103 kasi pwedeng illegalize. No? So title is not the matter here. Ang pinaka-importante rito is that the structure will be legalized dahil pinatayo na walang building permit, but the owner again will suffer for the cost that may incur, no, sa mga testing, penalties, no, fines, and other charges. Okay? So yun. Thank you sa question. And meron naman sa kay Pikino, no, yung question niya is, ay sir, paano po gagawin kapag may existing na tapos walang building permit at papagawa ng extension, ano po ang magiging proseso? Well, the same. Diba? Kasi kung walang permit yan, kukuha ka pa rin ng permit. No? Kahit sa extension mo, kukuhanan mo ng permit, pero mag-charge ka ng fines and penalties doon sa walang building permit, plus yung mga testing and other analysis ng magsasign and seal ng structure na walang building permit. Okay? So, thank you, Pikino, no? So, yun. Ito naman, si LG Heart Bicol. Ang question niya is, sir, ask ko lang din po, paano po yung bahay na pinapagawa namin? Walang architect or engineer. Mismong kami lang nag-design ng house at yung gumagawa ng bahay ay yung mga experience lang, totally without engineer. Ok lang po ba yon? Ano po ang dapat namin gawin? Well, maghanap talaga kayo ng isang architect, no, with these allied structural engineers to determine yung structure ninyo, no? Kasi hindi dito basihan ang experience dahil mayroong requirement ng mga computations ng structural design analysis, for example, no, yung mga requirements sa natural light and ventilation. Okay, so baka kasi mamaya hindi habitable yung structure kasi based on experience, sinasabi na natin ginawa namin yung bahay ni ganito, no? Hanggang ngayon nakatayo naman. Pero hindi yan ang basihan, no? Kasi later on, pagka nag-collapse yan, sino nga hahabulin mo dahil walang liability ang yung mga karpintero at yung mga panday mo na nandyan lang sa mga katabi ninyo, no? Hindi mo yan mahahabol dahil walang liability ang mga yan, no? Hindi mo mapatatanggalan ng lisensya kasi wala silang lisensya sa PRC. Not like professionals, no? Na pagka nagkamali later on, na-determine later on na merong error in the basis sa plans and specifications ng ipinatayo, pwede mo silang habulin ng kanilang liability. So yung mga karpintero, yung mga panday natin, walang liability later on dyan. So, hindi naman sa minamaliit natin sila dahil sila ay ating kasama sa industry, no? Pero, di ba, sino nga habulin mo sa bayad yan later on, diba? Wala sila pagkukuhanan. Okay, so yon. So far that's all the question, no, na na-raise doon sa aking YouTube channel, and sana nakatulong ulit itong vlog na to. Magandang hapon sa lahat.